Balikan na rin sa Maynila ang mga nagbabakasyon sa Baguio ngayong Semana Santa at nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, nagsimula na nga magsibalikan sa Maynila ang iba pang mga bakasyonistang mula rito sa Baguio. Ang problema, nakakaubos na ngayon ng tiket sa mga bus. Si Joseph Magpusaw at kanyang mga kaibigan na ubusan ng tiket kahit maagang dumating sa bus terminal. Halos fully booked na kasi ang mga biyahe pa Maynila. Sa sitwasyon ngayon, wala nang mga gawa. Mag-stay kami ng gabi rito para makauwi lang. Si Henry Gupaya maagang bumili ng tiket. Bukod sa mga peanut brittle at ube halaya na pasalubong, baon daw niya magagandang alaala sa Baguio. Enjoy na enjoy. Sa PMA, sa Mines View, sa Borham Park. May ilang bakasyonistang humirit pa ng pasyal bago umuwi. Ang magkasintahang Joel at Leonie dumaan muna sa Strawberry Farm. Gusto ko siya makita kung paano nila tinatanim o paano sila tumubo. Pero abala man sa pamamasyal, Ay, babalikan po natin ang report ni Bernadette Reyes. Dahil po sa inaasahang bugso ng mga biyahero pabalik ng Metro Manila, maigpit pa rin ang pagbabantay ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Nakatutok si Jamie Santos. full alert status pa rin ang Philippine Coast Guard para sa pagbabalik ng libu-libong nagbakasyon itong Holy Week. Tinututukan ng malalaking pantalan gaya ng sa Batangas at Mindoro. Makikita ninyo lalo na pag datingan ng expected na datingan ng pasahero, prior to that, nandun na yung mga K9 groups natin, yung mga special operations group natin na nagbabantay. Generally peaceful ang pangkahalatang assessment ng NCR Police Office sa Holy Week. Iyan ay sa kabila ng mangilang-ilang petty crimes na naitala. Bumaba pa nga raw ng 37% o 73 incidents ang crime rate ngayon kumpara noong Semana Santa ng 2010. Yung mga additional deployments natin, mga tumulong sa mga bus terminal, sa mga pier at saka sa mga airports ay nagsilbing magandang deterrent, no, sa mga krimen. Mas mabilis daw kasing nagre-report ngayon ang publiko ng anumang insidente kaya mabilis ang responde ng pulisya. Ngayong hapon, muling inikutan ng mga terminal ng bus para tiyakin ang seguridad ng mga magsisibalikan na sa Metro Manila. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng todong pag-ensayo ni Manny Pacquiao para sa laban kay Sugar Shane Mosley, nag-time out muna siya upang mag-Easter Vigil Mass sa Los Angeles, California. Binigyan din niya ng panahon ang ilang tagahanga. Nakatutok si Chino Trinidad. Hindi nakalimutan ni Manny Pacquiao na mag-Easter Vigil Mass. Pagkatapos ito ng kanyang peak day kung saan umabot na ng 12 rounds sa kanyang sparring. Gaya ng nakagawian ay closed door ang kanilang session. Ngunit, pinagbigyan ni Coach Freddy ang GMA News na kunan ang patapos na bahagi ng sparring na nakikipaglaro na lang si Pacquiao kay David Rodela ng body-body o yung palitan ng mabibigat na suntok sa bodega. Itong Biyernes, nakihalubilo si Pacman sa mga kababayang nagtungo sa bundok ng Griffith Park. Hindi umalis si Pacquiao sa LA Observatory hanggang ang lahat ng pumila ay nakapagpako ng litrato at nakapagpapirma ng kanilang mga remembrance. Malapit ka sa Diyos, number one yun. Dapat nating isang alang-alang yung Panginoon. Marami rin ang mga bata na nagpumilit ang makita ang fighting pride from the Philippines. Kasama ang magkapatid na mistisong ito na tagalibang sa mga nakapila habang hinihintay na makatapos si Manny sa ensayo. What do you like about Manny Pacquiao? He's real. He almost never loses, and he's the best boxer I know. I see him beyond being a boxer. He's really nice, and He gave you guys something the other day, yeah? Yep. He gave me an autograph, and he's very generous. Kinahapunan, business as usual si Manny kasama si Coach Freddy. Kahit na Good Friday ngayon, tuloy pa rin ang training natin. TV training, din pa rin. Dahil malapit na yung laban. Siyempre, dasal naman tayo parati. Mula dito sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. May mga pagyanig na namang naitala sa paligid ng Bulkang Taal pero mga residente malapit sa bulkan ayaw pa rin lumikas. Nakatutok si Rowna Crisostomo live mula sa Batangas. Rowna.
Jiggy, nakataas man ng alert level 2 sa Taal Volcano, wala pa rin kusang lumikas sa mga residente na pumapatak ng mahigit 2,000 na mga taga-bayan ng Talisay. Kaya naman patuloy na paalala ng lokal na pamahalaan sa kanila, laging maging alerto. 12 volcanic earthquakes ang naitala sa paligid ng bulkan sa loob ng 24 oras. Pero mahihina ang mga ito kumpara sa naitala kahapon. May lakas na intensity 2 at 3 ang ilang pagyanig. Ang carbon dioxide level tumaas din. Ang temperatura ng tubig sa main crater lake naging 31.5 mula 30.5 degrees Celsius. Nakakita rin ng bahagyang paglobo ng lupa ang FIVOC sa paligid ng bulkan. May possibility rin na bumaba siya o kaya maging stable ulit yung condition niya. Pero may possibility rin na mag-escalate. Pero wala pa ring nagsilika sa 2,600 kataong nakatira sa paanan ng bulkan na taga Talisay. Sa halip, bumalik pa ang mga dating nang lumikas. Off-limits pa rin sa publiko ang main crater, Daang Castilla Trail at Mount Tabaro na dati nang sumabog noong 1965 hanggang 1977. Nababahala ang alkalde ng Talisay, Batangas sa pagsasawalang bahala ng mga residente. Siyempre, in case worst scenario yung mangyari, talagang medyo mahirap i-evacuate ang ganong kadaming tao. Pero before pa na naging alert level 2 yan, pinahanda na namin yung team, nag-survey na sila doon, and inalerto nila mga tao doon na in case may mangyari. Jiggy, mula alas 5 nitong umaga hanggang alas 4 ngayong hapon ay nakapagtala na ang FIVOC ng 7 volcanic earthquakes. Jiggy? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Abangan! Ang mga sikat na celebrity at personalidad na imbitado sa kasalan ng royal couple na sina Prince William at Kate Middleton. Tutok lang mga kapuso dito sa 24 oras. What school